Nagsimula ang pelikula sa isang kartero na naghahatid ng mga liham sa malalayong tahanan sa gitna ng kagubatan. Nakarating siya sa isang bahay kung saan naglalaba ang isang babae na may bahid ng dugo. Kumakatok siya sa pinto, ngunit hindi siya naririnig ng babae dahil nakikinig siya ng malakas na musika. Sa sandaling ito, biglang napansin ng kartero ang mga ingay na nagmumula sa basement ng bahay. Sa pag-aakalang may nakulong sa loob, binuksan niya ang isang kahoy na takip at sinubukang tumulong. Sa kasamaang palad, bigla siyang kinaladkad sa loob ng hindi nakikitang puwersa. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa 30 taon mamaya, kapag ang isang grupo ng mga teenager ay papunta sa isang kagubatan para sa camping. Ang biyaheng ito ay tinatawag na offline vacation, kung saan ang mga batang ito ay pinapadala ng kanilang mga magulang dahil sa kanilang pagka-addict sa internet at gadgets. Sa kanilang pagdating, binati sila ng manager at sinabing ito na ang kanilang gininto ang pagkakataon upang mapaglabanan ang kanilang adiksyon at mapalapit sa kalikasan. Pustahan na kahit isa sa mga batang ito ay walang pakialaman. Ang 50 teenagers ay nahahati sa mga pangkat na may nakatalagang tagapag-alaga sa bawat grupo. Napipilitan silang ipasok ang kanilang mga telepono at maghanda para sa kanilang paglalakbay. Sa isang kabin sa kagubatan, nakita namin ang parehong babae mula 30 taon na ang nakakaraan, ngunit mas matanda na siya ngayon. Siya ay naguhuli ng isang usa at sinusubukang idrag ito sa basement. Sa kasamaang palad, nadulas siya at nahulog sa basement. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang napakalaking nilalang at pinatay ang babae sa isang iglap. Sa susunod na eksena, naghahanda na ang mga bata para sa 3 araw na paglalakad sa kakahuyan. Nakita namin ang grupo ni Counselor Iza, na kinabibilangan ng 5 bata, Quiet Zosha, Athletic Daniel, Frivolous Blonde Anelia, Gamer Julik, at isang baklang lalaki na nagngangalang Bartak. Bago sila umalis, dumating ang isang lokal na parisakay ng magarang kotse at binati ang lahat. Hello, mga anak. Hahawakan ko ang ilan sa inyo, malamang. Sinabi niya na ang modernong teknolohiya ay ang pinakamalaking banta sa kanilang mga anak at umaasa na sila ay magtagumpay sa kanilang pagkagumon. Ipinagdarasal niya ang mga bata at nagwiwisik din ng holy water sa kanilang mga cellphone at laptop. Ngayon hindi sila gumagana. Susunod, ang grupo ni Iza ay nagsimulang mag-camping at sa panahong ito, nagpakita ng interes si Julie kay Zosha. Sinabi niya na ang kanyang kwintas ay nagpapaalala sa kanya ng Terminator T-800. Phew, Race Daddy. Ito ay nagpapatawa sa kanya at ipinahayag niya na ito ang alaala ng kanyang pamilya. Samantala, tinangka ni Daniel na manligaw kay Anelia, ngunit patuloy na ginagambala ni Bartak. Inis, sinimulan niyang insultuhin siya sa pamamagitan ng paggawa ng mga homophobic na komento. Ang dalawa pagkatapos ay nagkaroon ng pisikal na away at natapos ni Daniel na itulak si Bartak sa lupa, na sugatan ang kanyang binti. Sa kabutihang palad, bago pa lumaki ang usapin, ang iba ay namagitan at pinaghihiwalay sila. Makalipas ang ilang saglit, nang pumunta si Julik upang magpahinga sa malayo, nadatnan niya ang isang gutay-gutay na bangkay ng usa, sa pag-akalang may malaking hayop sa malapit. Siya ay natakot at ipinatawag ang lahat upang mag-imbestiga, ngunit ipinaliwanag ni Iza na ito ay isang bitag lamang na itinakda ng mga poachers at inutusan silang magpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos ay tumingin si Zosha sa paligid at nasulyapan ang isang hindi pangkaraniwang kamay malapit sa isang puno. Kinatatakutan siya nito, ngunit nananatili siyang tahimik at hindi nagsasabi sa sinuman. Siguro ganito lang talaga ang buhay kapag wala kang internet. Nang maglaon, itinayo ng grupo ang kanilang kampo sa gitna ng kakahuyan. Umupo sila sa paligid ng apoy at nagsimulang magbahagi ng tungkol sa kanilang buhay. Ibinunyag ni Julik na siya ay isang gamer at may channel sa YouTube na may 1 milyong subscribers. Ito ay nakakatakot. Madalas siyang lumalaktaw sa paaralan para maglaro, na ikinagalit ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag pa niya na pupunta siya sa Korea para sa isang kompetisyon na may reward na $100 million. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang mga magulang at ipinadala siya sa paglalakbay na ito sa camping. Sa gabi, ang lahat ay natutulog, ngunit si Daniel ay hindi mapakali,
kaya siya ay nagtungo sa isang malapit na lawa upang manigarilyo. Maya-maya ay sumama sa kanya si Anelia at nagsimula na rin siyang manigarilyo. Nagsimulang maglandi ang dalawa at sa kanilang pag-uusap, natuklasan ni Anelia na siya ay dalaga pa. Nagpasya siyang ibigay sa kanya ang pinakamagandang gabi ng kanyang buhay at maging intimate sa kanya. Hindi ito magagawa sa TikTok. Pagkatapos nilang matapos, bumalik si Anelia sa kanyang tolda, habang kinukuha ni Daniel ang isang teleponong itinago niya sa kanyang damit. Nagsisimula siyang mag-swipe sa mga babae sa isang app sa pakikipag-date, nang hindi niya alam na may nakatago sa likod niya. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang isang malaking lalaki na may mga pigsa sa buong katawan at inatake si Daniel. Sa huli ay napatay niya ang binatiyo sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas ng kanyang katawan sa isang puno. Hindi pinapayagan ang mga telepono. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Zosha na nasa isang road trip kasama ang kanyang pamilya na mukhang napakasaya. Siya ay nakikipaglaro sa kanyang kapatid na babae sa backseat, habang ang kanyang ama ay nakikipag-selfie sa kanyang ina. Dahil sa kaguluhang ito, ang kanilang sasakyan ay nasangkot sa isang nakamamatay na aksidente. Sa sandaling iyon, nagising si Zosha mula sa isang bangungot at lumilitaw na ang kanyang buong pamilya ay namatay sa aksidenteng iyon. Pagkatapos, naghahanda ang grupo para sa isa pang araw ng hiking, ngunit hindi nila mahanap si Daniel. Nag-aalala ang lahat at binanggit ni Anelia na nakita niya siya sa lawa kagabi. Ipinaliwanag niya na nag-usap sila sandali bago siya bumalik sa kanyang tolda. Nang makarating sila sa lawa, nabigo silang mahanap siya, ngunit sa halip ay nakakita sila ng mga mansa ng dugo sa puno. Nagsimulang magpanik ang mga bata, ngunit tiniyak ni Iza na hindi ito dugo, kundi katas ng puno. Pagkatapos nito, ipinahayag niya na dapat silang maghiwalay sa paghahanap kay Daniel. Takot na takot si Julik at binanggit kung paano, sa mga horror film, lahat ay namamatay kapag nagkahiwa-hiwalay ang grupo. Iminumungkahi niya na manatili silang magkasama, ngunit hindi pinapansin ng lahat ang kanyang payo. Pagkatapos ay umalis sina Iza, Zosha, at Julik upang hanapin si Daniel, habang ang dalawa pa ay naiwan sakaling bumalik siya. Ilang sandali pa, dumating ang tatlo sa bahay na nakita sa simula ng pelikula. Nagpasya silang pumasok upang humingi ng tulong, ngunit walang nakitang sinuman doon. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-snooping sa paligid at kalaunan ay pumasok sa basement, kung saan sila ay natakot nang matuklasan ang ilang mga bangkay, kabilang ang mga bangkay ni Daniel. Bago nila magawa ang anumang bagay, ang malaking tao ay dumating sa bahay, na pinilit ang grupo na isara ang pinto ng basement at magtago. Halos masuka si Julik sa nakakadiri na amoy, pero pinigilan siya ni Iza. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang pumatay sa basement, at desperadong sinubukan ng grupo na tumaka sa bintana. Nakakatakas sina Zosha at Julik, ngunit nang subukan ni Iza na umalis, napansin niyang nagriring ang telepono ni Daniel sa kanyang bulsa. Desididong makuha ang device, nananatili siya at naghahanda upang labanan ang halimaw. Nakalulungkot, ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil madaling madaig ng killer si Iza. Pagkatapos ay pinugutan siya ng ulo at inihagis ang kanyang ulo sa paanan ni Zosia at Julik. Sa sobrang takot ay agad na tumakbo ang dalawa palayo doon. Samantala, sina Anelia at Bartek ay nag-uusap sa tabi ng lawa at ipinagtapat niya sa kanya ang tungkol sa mga pakikibaka ng pagiging bakla sa naturang homophobic na bayan. Tinatalakay din ni Anelia ang kanyang sariling mga pakikibaka, tulad ng kung paano iniisip ng lahat na siya ay isang pipi at madaling babae. Habang abala sila sa pag-uusap, biglang sumulpot ang mamamatay tao at itinutok ang isang metal na pamalo sa ulo ni Anelia mula sa likuran. Pinapatay siya nito agad-agad. Upang kontrahin ang kanyang punto mula kanina, iyon ay medyo madali, habang ang takot na si Bartek ay tumakas mula doon at kalaunan ay nakarating sa isang simbahan. Sa ibang lugar, napadpad sina Julik at Zosha sa isang bahay sa gitna ng kagubatan, kung saan nakatagpo sila ng isang matandang lalaki. Iniimbitahan sila ng lalaki sa loob at ipinaalam sa kanya ng dalawa ang tungkol sa isang deformed monster na pumatay sa kanilang mga kaibigan.
Nagsimula silang magpanik at humingi ng telepono para makatawag sila ng pulis. Gayunpaman, pinatahimik sila ng matanda at sinabing wala siyang telepono. Pagkatapos ay ipinahayag na siya ang postman na inatake 30 taon na ang nakalilipas. Nawalan siya ng mga paa sa insidente, ngunit kahit papaano ay nakatakas siya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na walang isa, ngunit dalawang higanting mamamatay. Sila ay kambal na magkapatid na dati ay normal na mga bata. Ngunit isang araw, habang naglalaro sa kagubatan, nakakita sila ng kakaibang bato sa pagkasira ng isang bumagsak na eroplano. Kinuha ng kambal ang bato at iniuwi. Sa gabi, isang maitim na likido ang lumabas mula sa bato at pumasok sa katawan ng kambal, ginagawa silang mabagsik na mga carnivores. Nagising ang kanilang ina kinaumagahan sa nakakatakot na tanawin ng kanyang mga anak na lalaki na kumakain ng kanilang aso. Pagkatapos ay ikinulong niya sila sa basement at nanghuli ng mga hayop para pakainin sila. Pagkasabi nito, iminungkahi ng matanda na doon na sila manatili dahil may mga armas at pagkain siya. Naniniwala si Julik na ito ay isang magandang ideya. Gayunpaman, iginiit ni Zosha na hindi sila maaaring manatili ng walang ginagawa. Nagpasya siyang kunin ang telepono ni Daniel at tawagan ang mga pulis. Naiwan si Julik na walang pagpipilian kundi sundan siya. Sa ibang lugar, tumakbo si Bartek sa pari na nakita namin kanina sa pelikula. Siya ay galit na ipinaliwanag ang buong kwento at humingi ng telepono para tawagan ang mga pulis. Sinasabi ng pari na mayroon siyang telepono, ngunit walang signal sa lugar na ito. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, nagsimulang magring ang telepono na inilantad ang kanyang panlilinlang. Ups! Malamig na 5G. Pagkatapos ay mabilis na hinampas ng pari si Bartek sa ulo na nagpatumba sa kanya. Maya-maya, nagising si Bartek nang makitang nakatali sa isang upuan at nakabusangot. Umupo ang pari sa kanyang harapan at sinasabing kilala niya si Bartek noong una siyang dumating noong nakaraang taon. Iniinsulto niya siya para sa kanyang sexual na oryentasyon at sinasabing ang mga taong tulad niya ay nakakapinsala sa lipunan. Sa sandaling iyon, ang pari ay nakarinig ng mga ingay sa labas at pumunta upang mag-imbestiga. Bigla siyang nilapitan ng deformed killer na dumurog sa kanyang bungo at pumatay sa kanya. Ang pumatay pagkatapos ay gumagamit ng isang wood chipper upang pira-pirasuhin ang katawan ng pari. Banal na kalokohan. Sa loob ng simbahan, pinalaya ni Bartek ang kanyang sarili mula sa kanyang mga ugnayan. Kapag may narinig siyang papalapit, sinubukan niyang magtago sa confessional box, ngunit nadiskubre siya ng pumatay. Samantala, dumating ang dalawa pang binatilyo sa bahay ng pumatay para kunin ang telepono. Simple lang ang plano. Kailangang gambalain ni Julik ang pumatay ng may kaunting ingay, habang si Zosha ay palihim na pumasok sa basement upang kunin ang telepono. Bago umalis, inabutan niya ito ng kutsilyo bilang proteksyon at hinalikan din siya. Pinalakas nito ang kumpiyansa ni Julik kaya pumunta siya sa harap ng pintuan at hinamon ang halimaw na lumabas. Hindi nagtagal ay nagpakita ang pumatay at si Julik ay pilit na sinubukang makipag-away sa kanya. Samantala, pumunta si Zosha sa basement at hinanap ang telepono ni Daniel. Sa kalaunan ay nahanap niya ito, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na ang pumatay ay nakatitig na ngayon sa kanya, kapag lumilitaw na sasalubungin niya ang kanyang pagkamatay. Dumating si Julik at sinaksak ang halimaw, ngunit tila wala itong epekto sa kanyang mutant na katawan. Itinabi ng mamamatay tao si Zosha, nawalan ng malay. Ibinaling niya ang atensyon kay Julik at brutal na kinagat ang laman ng kanyang mukha. Habang walang malay, muling napanaginipan ni Zosha ang aksidenteng kinasangkutan ng kanyang pamilya. Nasaksihan niya ang kanyang ama na nakaligtas sa aksidente, ngunit malubhang nasugatan. Humihingal siya at humihingi ng tulong, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi matulungan ni Zosha ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, nagising siya sa basement at natuklasan ang kanyang sarili na nakadena. Napansin niya si Julik sa malapit, malubhang nasugatan, na may isang kutsilyo na sinaksak sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono ni Daniel mula sa kanyang bulsa, ngunit mabilis itong naubusan ng baterya at nag-off. Pakiramdam na walang magawa,
hiniling sa kanya ni Julik na tapusin siya, sinabing hindi na niya kayang tiisin ang sakit. Pagkatapos ay humikbi si Zosha at nag-aatubili na pinihit ang kutsilyo sa kanyang tiyan na tinapos ang kanyang pagdurusa. Kasunod nito, ginamit niya ang kutsilyo para pakawalan ang kanyang sarili at makalaya. Sa una, naisip ni Zosha na tumakas sa bintana ng basement, ngunit habang naaalala niya ang lahat ng kanyang mga namatay na kaibigan, napagtanto niya na hindi siya maaaring umalis nang hindi nakakaharap ang mga halimaw na ito. Bakit? Sa itaas na palapag, nakita ni Zosha ang isang higanting masyete na nakalatag sa silid at kinuha ito. Napansin niya ang isa sa mga kambal na humihilik sa kama at napagtantong wala sa bahay ang isa pa. Puno ng paghihiganti, sinaksak ni Zosha ang halimaw ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na itong tumigil sa paggalaw. Pagkatapos ay umalis siya sa lugar at tumakbo palayo. Samantala, nasa loob ng kanyang bahay ang matandang kartero nang may kumatok sa pinto. Sa pag-aakalang ito ay ang kambal, kinuha niya ang kanyang baril at nagpaputok ng ilang beses sa pinto. Ngunit nang pumunta siya upang suriin, natuklasan niya ang bangkay ni Bartek na talagang nakataka sa mga kamay ng mamamatay tao at sinusubukang mahanap ang kanyang daan pabalik sa kaligtasan. Malalaman mong nagtagal siya sa loob ng kumpisalan dahil ngayon banal na rin siya. Sa ibang lugar, tumatakbo si Zosha sa kagubatan ng ilang oras at sa wakas ay nakatagpo siya ng isang pulis. Masyado siyang natrauma kaya hindi niya maipaliwanag ang buong sitwasyon. Gayunpaman, napansin ng pulis ang kanyang pagkabalisa at niyakap siya. Nagsimulang magmaneho ang dalawa ngunit hindi nagtagal ay nakasalubong nila ang isa sa mga mamamatay tao na nakahandusay sa kalsada. Ipinapalagay ng pulis na may patay at lumabas sa kotse upang mag-imbestiga sa kabila ng mga pakiusap ni Zosha na huwag gawin. Nang makita ng pulis na gumalaw ang halimaw, inilabas niya ang kanyang baril at sinubukang barilin. Ngunit bago niya ito magawa, madali siyang tinaga ng mamamatay tao gamit ang palakol na nagresulta sa isang masakit na kamatayan. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse na sinusubukang saksakin si Zosha, ngunit naabot niya ang upuan ng driver at pinaandar ang kotse sa tamang oras. Inihagis nito ang halimaw sa lupa at ginamit ni Zosha ang pagkakataong patakbuhin siya ng maraming beses. Matapos makumbinsi na siya ay talagang patay na, siya ay nagmaneho palayo doon. Sa huling eksena, dalawang lasenggo ang nakatagpo ng halimaw na nakahandusay sa kalsada sa gabi. Nakapagtataka, buhay pa siya at kahit papaano ay nakakabangon. Sa bahay, nabatid na nakaligtas din sa pananaksak ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay bumangon siya sa kanyang kama at tumingin sa mga ilaw ng pulis sa labas ng kanyang bahay. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang mga videos na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.